Eto na ho pala yung aking update sa aking kalabasa. At nag-harvest na din ho ako ng tanim kong okra. Kasarap pong isawsaw sa bagoong niray. Gagawa na din ho kami ng aming pintuan. Nagluto na din ho ako ng aming pananghalian. Patola na meron hong miswa. Hi mga katroops, magandang buhay! Ngayon nung humaga ay papasyalan ko ho yung aking kalabasa. Nagkape lang ho muna ako, tapos pagkatapos ko hong magkape ay nagpunta na ho ako dito sa aking kalabasa. At ganyan na ho kalalaki yung aking kalabasa mga katroops, pero na ho siyang 4 na dahon. May mga nakikita ho akong mga insekto diyan, kaya akin ho siyang pai-sprayan ulit ng 7. Binubutas ho kasi nila yung mga dahon, lalo't kinakain din ho yung mga talbos. Pag naubos na ho yung talbos ng kalabasa ay mahirapan na ho silang lumaki dahil magtatalbos ho sila ng panibago, kaya magbabata ho sila. Kaya hanggat maaari ay may iwasan ho natin yung pagdami ng mga peste. Bukas ho ng umaga ko yan i-sprayan para yung mga insekto ho ay mga nasa labas pa. Pag medyo katanghalian na ho kasi mga nakatago na sila sa ilalim ng mga dahon. Kaya maganda ho mag-spray sa umaga. Pinag-grass cutter ko na din ho sa kuya yung mga damo doon sa kalabasa. Kaya yan ho ay inuumpisahan na niyang linisin yung mga damo para pag gumapang ho yung kalabasa ay malinis ho yung gagapangan niya. Pagkatapos ko humpasyalan yung aking kalabasa, pupunta naman ho ako doon sa aking okra para mag-harvest. At ito na ho yung update at lagay ng aking okra. Medyo nangungulot na ho yung kanilang mga dahon at naninilaw. Pero okay pa ho yan mga katroops, buhay pa ho. Kaya makakapag-harvest pa po tayo niyan mga katroops. Sa lagay ho ng aking okra ngayon ay sobrang hirap ho mag-harvest. Labayan ho kasi ng mga maputik na lupa at may tubig. Pag ho ako lumulusong ay lumulubog ho yung aking bota. Tapos paglalakad naman ho ako ay akin na hong iaangat yung aking paa kasama ho yung bota na nakalubog ho sa putik. Kaya doble o triple pa nga yung bigat pag inaangat na yung aking paglakad. Kaya kabilis hong mapagod sa paglakad pala. Pag ho kayo mag-harvest ng okra mga katroops ay huwag nyo hong kakalimutan mag-gloves ng makapal. Mas okay ho doon kung may rubber ho yung inyong gloves. Kahit ho yung kanan lang at kung kaliwa naman ho kayo kahit ho yung kaliwa lang. Madami ho kasi maliliit na tinik yung mga okra mga katroops na pag pumunta ho at kumapit ho sa inyong mga palad ay hahapdi, kakate at ninipis. Medyo makati din ho yung pamimitas ng okra. Kaya dapat nakapantalon, naka-long sleeve at naka-gloves. Favorite ko hong luto diyan mga katroops sa okra ay pirito saka ho steam. Tapos isasaw-saw ho sa patis labo o bagoong na maanghang ay panalong panalo ho talaga. Kaya kung ikaw ay hindi ho kumakain ng okra ay subukan mo nang kumain ng okra. Promise ho sa iyo ay kasarap ho nire lalo na hot pag bagong harvest. Para matagal ho ang buhay ng isang okra ay hindi ho namin hinahayaan na gumulang yung bunga ho ng okra sa kanyang puno. I mean yung maging kulay brown na ho yung bunga. Pag ganoon ho kasi ay sumasabay na yung puno sa paninilaw nila o pagiging brown kaya nanunuyo na ho sila tumatanda. Kahit saan naman hong halaman ay gayon kaya mas maganda ho talaga ay napipitasan ho natin yung ating mga halaman at hindi ho nahayaan na tumanda yung mga bunga ng sobra. Okay lang naman hong sumobra basta ho yung pagmamahal mo sa akin. Ay, biro lang Ang process ho pagdating sa okra, amin ho siyang harvestin. Susunod ho ay tutumpok ho namin. Pangalawa ho ay amin na ho siyang ibabandel. Sa pagbabandel ho, ang kinukuha ho namin yung 2 kilong plastic labo. Sa isang plastic ho, naglalaman ho siya na 1 kilo. At sa isang bundle naman ho, bali ang laman ho niyon ay 10 plastic. Wholesale retail ay nagbebenta ho kami niyan. Medyo iba lang ho yung presyo pag retail. Kalawat kanan ho ng plastic, dapat ho ulo ho yung nakalagay doon, yung ulo ho ng okra. Yun naman hong buntot ng okra, nagkabuntot pa nga, ay nandun ho sa gitna o sa loob ng plastic. Yan hong kilohan na yan ay sobrang tagal na ho niyan sa akin. Yan ho, ang laman ay 1 kilo. Bali, pagka naka 1 kilo na ho kami, ay amin na ho yan itatali. Or ibubuhol pala. Ganyan ho, kung mapapansin nyo, yung mga ulo ho ng okra ay nasa 2 gilid ng plastic. Ganyan ho yung pagtitinor ng okra. Tinapos na ho pala namin ikabit lahat ng sawali. Bali, ang ihuhuli ho namin yung humpin. Yung humpin ang puputol namin ng sawali, mga katrops. Yan ho yung pinangpuputol sa mga tiles. Mas maganda ho kasi pangputol yan kesa ho iniitak. Nung ma-welding na ho, ay amin na ho siyang hihigpitan yung mga tornilyo. At yung sosobra ho diyon ay amin ho siyang puputulin para maiwasan ho makakawit ng balat. At yan ho, tapos na po yung 4 na sulok. Amin na hong isusunod yung pinto. Babarnesan na din ho agad mga katrops. Pero nasanding sealer na din ho yan. Ito naman ho yung pang double walling para dun ho sa katabi ho ng pinto. Kailangan ho kasi maikabit na yan kahit isa laang kasi ho gawa nung mauuna ho yung pinto. Sukat doon, sukat dito. Tapos ragari doon, ragari
sorry dito. Nung matabas na ho, ay amin na ho siyang kinabit. Bubutasan ho ni paring Junmar, ako naman ho ang magre-review. Nung matapos na ho maikabit yung 1/4 na plywood mga katrops, ay magpuputol naman ho kami ng good lumber. Bali 2x2 ho yung kanyang sukat. Yan ho yung gagawin namin forma para ho sa pinto. May natira ho kaming isang hard deflex, kaya sabi ko ho, yun na ho yung gagawin namin pinto. Sayang ho kasi kung hindi magagamit, nabagsak kasi. Lipad ho ng hangin, nagsosolo na kasi hindi na kaya yung kanyang bigat. Sobrang gumaan na. Kaya ayun, sumabay ho sa hangin. Magkikinis naman ho ako ng kawayan. Yan ho yung pang-iipit namin doon ho sa sawali. Nung napasyalan ko ho yung aking patola, yung kahapon hong maliit pa, ngayon ay sakto na ho siya sa gulang. Ay hindi na ho ako mahihirapan mag-isip kung ano ho yung aking uulamin. Kaya akin na ho agad siyang pinitas para makapagluto na ho ng ginisang patola sa miswa. At ang kapartner ho niya ay manok. Maliliit lang ho yung cut na ginawa ko po sa manok. Pagdating naman ho sa patola, sa pagbabalat mga katrops, ay akin lang ho siyang tutusukan ng tangkay ho ng kutsara. Ay pag-iikot-ikutin ko ho hanggang sa maghiwalay na ho yung kanyang laman at balat. Ito hong aking patola mga katrops ay mabango ho iyan pag ginigisa. Kaya ginigisa palaang ay kay gugutumin na. Akin na din hong in-slice yung kinchay. Medyo umaalog na diyan yung aking lamensa. Una ko hong gagawin ay akin hong igigisa muna yung manok hanggang sa maging golden brown para mas maging masarap ho yung ating sabaw. Nung makita ko ho yung aking patola ay hindi ko pa pala na-slice kaya dito ko na ho in-slice sa aking pinggan. Nung naging golden brown na ho yung manok ay magigisa naman ho ako ng luya. Medyo susunugin ko lang ho ng kaunti yung luya. Medyo umiwas ho kayo sa pagkain ng luya para hindi kayo maturing kuya ng inyong crush. Ay, pero lang Inisa ko na din ho yung bawang at sibuyas. Tapos sinunod ko na ho yung ating patola. Akin lang ho siyang ola-olahin. Tapos maglalagay na ho ako ng patis pampaalat. Tapos okay na ho yan mga katrops. Maglalagay na ho tayo ng sabaw. Saka ho isang chicken cube. Nung malambot na ho yung manok ay nilagay ko na ho yung miswa. Kasi ho miss na kay Day. Ay, pero lang Pagluto na ho yung miswa, ilalagay ko na ho yung kinchay. Tapos luto na ho yan mga katrops. Tinawag ko na ho sila para makakain na ho kami ng sabay-sabay. Yan na ho ng sandok. Nandini naman ho kami sa bukid kaya okay lang ho yan. Kaya kain ho tayo mga katrops. Ang niluto ko ho ngayon para ho sa amin pananghalian ay ginisang patola na meron hong miswa. Namiss ko ho itong lutong ere mga katrops dahil bago lang ho ulit tayo nagkaroon ng bunga ng patola. Dahil nung mga nakaraan ho kasi upo ho yung aking tanim sa kaho, sitaw, okra at saka ho kalabasa. Kaya nung nagkabunga na ho yung patola, ay agad ko na ho siyang niluto. Ito ho yung unang bunga ng aking patola mga katrops. Ang matamis na patola, hindi ho ito yung mapait na patola, ay sadyang kabango pa ho. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!